Cargar! Sir! Rego! Paalam, bayan kong minamahal. Lupa mong sagana sa sikat ng araw. Edeng paraiso ang dito'y pumanaw. At perlas ng dagat sa may silanganan. Buong kasiyahang inihahain ko. Kahiman aba na ang buhay kong ito. Maging dakila, may alay rin sa iyo. Kung ito'y dahil sa kaligayahan mo. Ang nakikilabang dumog sa digmaan, inihahandog din ang kanilang buhay. Kahit kahirap ay hindi gunang-gunang, sa kasawian man o pagtatagumpay. Buenos días, General. Pobres frailes, si Dr. Rizal. Nahanap ito ng mga inspektor sa unan ng iyong kapatid na si Lucia. Talagang kinakalaban mo ang bansang Espanya, Dr. Rizal. Arestuin ang Indio na ito! General! Maging biyaya at mabangis na sakit, o pakikilabang suong ay panganib. Titiising lahat kung siyang nais. Ng tahan at bayan aking iniibig. Mamamatay akong sa aking pangmalas. Silahis ng langit ay nanganganinag. Ang pisi ng araw ay muling sisikat sa kabila nitong malamlang na ulap. Kahit aking buhay aking hinahangad, na aking ihandog kapag kailangan. Sa ikakarilag ng iyong pagsilang, dugo ko'y ibubot, kulay ay kuminang. Mulang magkaisip at lumaking sukat, pinangarap ko sa bait ay maganap. Ikaw ay mamasdan kong marikit na hiyas, na nakaliligid sa silangan dagat. Sa bukas ng mukhay, nooy magniningning, sa matay wala ng luhang mapapait. Wala ka ng puot, wala ka ng ligalig. Walang kadumuan, unti mang hilahil. Sa aba kong buhay, may banal na nais. Kagalingay kamtan nang ito'y masulit. Ang aking kaluluwang handa nang umalis. Ligaya'y angkin mo, pagkarikit-dikit. Ang ako'y maabat, ika'y napataas. Ang ako'y mamatay, nang ikaw ay mabigyan ng isang buhay na lupos ng kariktan. Sa ilalim ng langit, ikaw ay mahimlay. Dr. Rizal, ngayon ka pong pasyente. Magandang umaga, Dr. Rizal. Magandang umaga rin, Doktor. Nais ko sanang parating sa iyong tunay na impakal sa pagpunta dito. Nagplano ang tipunan laban sa mga revolusyon. Isang revolusyon na maaaring mapagpalaya sa mga Pilipino sa ilalim ng mga kapangyarihan ng mga Kastila. Hindi ako sang-ayon sa plano, Doktor. Walang sapat na pondo at armas ang mga Pilipino at hindi pa handa sa isang revolusyon ang mga Pilipino.
Isa pa ay ang mga taong may alam sa estratehiyang pangmilitar ay wala sa ating panig, Doktor. Kung gayon, handa kaming itakas ka sa dapitan at matulungan mo kami sa revolusyon. Doktor, pagtakas ay para sa mga kriminal lamang. Sumulat sa akin ang aking matalik na kaibigan na si Dr. Blumentritt patungkol sa nagaganap na revolusyon sa Cuba at ang aking pagboluntaryo bilang isang doktor para sa Espanya. Nang sa gayoon ay matapos na ang aking pagpapatapon. Ang nasasakdal ay nandito sa salang rebelyon, sedisyon at pagbabalak ng masama laban sa bansang Espanya. Ano ang pangalan ng nasasakdal? Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Edad, 25. Trabaho, doktor at manunulat. Ngayon ay maaari nang ibigay ng prosecutor ang kanyang panig. Ngayon ay tinatawagan ko sa hukumang ito si Atty. Alonso upang tumayo sa harapan at ibigay ang kanyang panig. Gracias. Walang sino man ang di makalabag sa bansang Espanya. Para sa atin, walang sino man ang maaaring kumontra sa kung ano man ang gusto ng ating bansa. Ang sino man ang hindi gumawa noon ay nararapat lamang na ipakulong at ipapatay. Yan ang nararapat kay Dr. Rizal. Siya ay nandito sa salang rebelyon laban sa ating bansang Espanya at mga pagkakatatag ng mga samahang may layuning kontrahin ang mga batas na itinatag ng mga Kastila dito sa Pilipinas. Hindi ba't nararapat lamang ang sinabi kong parusa sa taong mas masal pa sa hayop, walang modo, walang utang na loob sa bansa na paaral sa kanya, at nararapat lamang sa isang sinatulad niya ang ipapatay? Gracias, Atty. Alcer. Ngayon naman ay ating pakinggan ang panig ng depensa. Aking tinatawagan sa hukumang ito si Kapitan Luis Andrade de Daviel upang depensahan ang kanyang panig. Gracias. Hindi nasusukat ang kadakilaan ng isang tao sa yaman o sa dami ng kanyang kilalang tao. Ito ay nasusukat sa katatagan ng kanyang loob at katapangan na sa ngayon napapasakamay na ni Dr. Rizal. Bago niyo siya husgahan, tignan niyo muna ang inyong mga sarili. Ang nais lamang niya ay maging pantay ang pagtrato ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Huwag kayo magpadalos-dalos na magbigay ng mga parusa na hindi nararapat sa nasasakdal. Gracias, Kapitan Tabiel. Ngayon naman ay maaari na nating pakinggan ng nasasakdal. Gracias. Senyor, kasinungalingan ang inyong mga ibinibintang laban sa akin. At wala kayong konkretong ebidensya at tanging mga liham lang na inyong mga gamit ang magpapatunay sa aking pagkakasala. Hindi ako maaaring magkasala ng rebelyon dahil ako mismo ay pumipilit kay Dr. Pio Valenzuela na huwag ipagpatuloy ang kanyang rebelyon na ipinapanalo laban sa bansang Espanya. Wala rin akong kinalaman sa mga pag-aaklas at hindi ko alam na ginagamit nila ang aking pangalan sa kanilang mga aktibidad. Marami pa akong pwedeng sabihin na magpapagpatunay na aking pagkawalang sala. Sana'y gamitin ninyo ang inyong mga utak upang magawa ninyo ang nararapat. Magkakaroon ng isang masusing deliberasyon sa mga hakbang na iuukol tungkol sa kaso ni Jose Rizal. Maaari nang ibalik ang nasasakdal sa kanyang selda. Hindi na dapat tayo papagtalungan pa. Kailangan ng hatulan ng kamatay si Rizal dahil sa krimen na ginawa niya. Sang-ayon kami dyan. Kung ngayon ay parehas naman pala tayo ng nararamdaman tungkol sa kasong ito, ipagpapatuloy ko ang sinitensyang kamatayan kay Rizal. Ipapadala ko na lamang kay Gobernador General Colavieja ang hatol upang mapirmahan.
Kamusta ang Dr. Rizal? Kung talagang kinakailangan kong gawin ito at kinakailangan mangyari ito, na kinakailangan kong ibuwis ang aking buhay alang-alang sa ibang bayan, ay aking gagawin ng buong tapang at tahan. Pinapahawa mo talaga ako, Dr. Rizal. Wala pa akong nakikilalang tao na kayang buhis ang kanyang buhay para sa kanyang bayan. Subalit, ako'y nalulungkot dahil hindi kita naipagtanggol sa kanila. Huwag kang magsalita ng ganyan, Kapitan. Lubos mo rin akong pinahanga sa pinakita mong tapang. Tunay ngang dugong Pilipino ang tumataloy sa iyong katawan. Paalam, Doktor. Maraming salamat, Kapitan. Mahal kong kapatid, kapag matanggap mo itong liham, marahil ay patay na ako. Bukas, alas 7 ng umaga, ay papaslangin ako. Ngunit ako ay inosente sa krimen at rebelyon. Mamamatay akong malinis ang konsensya. Paalam aking pinakamatalik na kaibigan. Huwag ka sanang mag-isip ng masama para lang iganti ako. Narito ang iyong ina't kapatid. Pasok. Pepe, anak! Ina, itawad akin na. Anong gagawin nila sa'yo, anak? Huwag kang mag-alala. Para ito sa inang bayan. Tama na yan, tama na yan. Bali na kayong umalis. There's something else. Ikaw at ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang buhay. Kung sa ibang araw, mayroon kang mapansin, sa gitna ng mga damong masinsin, nipot na bulaklak sa ibabaw ng libing, ito'y halikan mo't itaos sa akin, sa bango ng iyong pagsuyong kay tamis, pagsintang sa dibdib may tanging angkin, hayaang noo ko'y tumanggap ng init, pagkat natabunan ng lupang malamig, hayaang ang buwan sa akin magmasid, kalat na liwanag malamlam pa man din. Hayaang diwayway ihatid sa akin, ang banaag niyang dagling nagmamalim. Hayaang gumibig ang simoy ng hangin, hayaan sa lamig masayang awitin, ng ibong darapo sa kurus ng libing, ang payapang buhay ay langit ng aliw. Hayaang ang araw na lubhang maningas, gawing parang ulap sa patak ng ulan, maging pangunurin sa langit umakyat, ang mga daing ko'y kasama't kalangkap. Hayaang ang aking madaling pagpanaw, iluha ng mga labis na nagmahal, kapag may almusal sa akin ng dasal, ako'y iyo sanang idalangin naman. Pagdasal mo rin mga kapuspalad, mga nangamatay pati naghihirap, mga dusat sakit inay tumatanggap, ng tigib ng lungkot at luhang Maaari ba akong masaklap. piling na isang kaibigan? Na maaari bang ako yung paslangin na nakaharap sa inyo? Imposible! Guardia, maaari ko bang makuha ang pulso ng papaslangin? Sige. Kumusta, Dok? Mabuti naman, Doktor. Maaari ko bang makita ang iyong pulso? Kamangha-mangha. Normal ang kanyang pulso. Hindi siya takot mamatay.
Hindi ako naging traidor sa aking bansa, sa bansang Espanya. Sa ngalan ng bansang Espanya, ang sinumang lalaban ay isang kriminal. Gusto! Cargar! Sir! Consumato mes! Fuego! Ipagdasal mo rin mga naulila at nangapilit sagpibi ng diwa. Ipagdasal mo rin tubusing talaga ang pagkaaliping laging binabata. Kapag madilim na sa abang libingan at nilalambungan ang gabing papanglaw, walang nakatanod kundi pulos patay. Huwag kang balain ang katahimikan. Magbigay pitagan sa hiwagang lihim at mauulinig wari mga tinig. Na isang salteryo, ito'y ako na rin. Inaawitan ka ng aking pag-ibig. Kung nalimutan na yaring aking libing, kurusman at bato'y wala na ring manding. Bayaang sa bukid lupa'y bungkalin, at ito'y isabong sa himpapawirin. Limutin man ako'y di na kailangan, aking lilibuting iyong kalawakan, at dadalhin ako sa iyong kaparangan, magiging taginting yaring alingaw-ngaw. Ang samyo, tinig at himig na masaya, kulay at liwanag may lugod sa mata, paulit-ulitin sa tuwi-tuwi na ang aking taimtim na nasa't pag-asa.